Magandang araw sa inyong lahat, mga giling naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, isa na naman kasaysayan ang ating ihahandog sa linggong ito. Liham kasaysayan na kapupulutan ninyo ng aral sa buhay. At ngayon mga kaibigan, narito ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rene dito sa ating dulang. Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Tawagin niyo na lamang po ninyo ako sa pangalang Rene. Isa akong pulis at nais ko rin maisadula sa radyo ang aking karanasan sa pag-ibig. Ganito ko po sisimulan ang lahat. At sa isang ngiti lang ay Carmina, bukas ng madaling araw, luluwas ako ng Maynila ha. Kaya ang gusto ko, huwag kang gumala. Ha? Ano bang gagawin niyo sa Maynila, Mami? Di ba pwedeng isama na lang ninyo ko? Total, wala naman akong klase bukas. Hindi pwede. Dahil makikisakay lang ako sa van ng amiga ko at may kasama siya. Kaya wala kang mauupuan. Pambihira naman. Hindi pa ako nakapasyal sa Maynila, Mami. Gusto ko sanang makita yung napapanood ko sa TV. Saka na lang, iha. Hayaan mo, iisipin ko yung sinabi mo. Arkilahin natin ang van ng amiga ko para malibot mo ang lugar na gusto mong puntahan. Nakakainip naman dito, Mami. Kung hindi ako lalabas. Sige na, Mami. Bigyan ninyo ako ng pera at pupunta na lang ako sa mall. Pwede ba, anak? Huwag mo nang ipilit ang gusto mo na lumabas ng bahay. Dahil delikado sa isang tulad mo. Ang daming masasamang tao ngayon na naghihintay ng mabibiktima nila. At ayokong mapahamak ka. Sige na, Mami. Sandali lang ako eh. Gusto kong bumili ng blouse dahil dadalo ako sa birthday party ni Christy, yung pinsan ko. Sana lang. Matagal pa yata yung birthday niya, di ba? Basta, hintayin mo ako dito, ha? Tayong dalawa ang bibili ng damit mo. minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Oh, bakit nakasimangot ka na nagpunta rito? Siguro, nagsermon na naman ang mami mo, no? Hindi. Pumunta kasi ng Maynila. Sumasama ako, ay di raw pwede. Kaya humihingi nga ako ng pera para pumunta sa mall. Hindi niyo ako pinayagan. Oh, huwag ka na magtampo. Dahil gusto ng mami mo na maging ligtas ka sa masasamang tao. Alam mo naman sa mall, doon naghihintay ng pagkakataon para mangidnap ng dalaga o kaya ang bata at ipagbibili nila. Ha? Totoo bang sinasabi mo yan? Hindi ko alam na may ganyang modus ang mga sindikato. Oo naman. Hindi lang sindikato ng droga ang nasa paligid natin. Kundi marami dyan. Gaya ng pagkidnap sa babae ng mga adik at gagasain at sa kanila papatayin, no? Naku, nakakatakot naman yung sinasabi mo, friend. Hindi ko alam ang nangyayari niyan. Paano ba nalalaman yan? Hindi ka siguro nanonood ng balita sa TV, no? Marami ng ganyang nangyayari, no? Tulad ng ikinikwento ko sa'yo. Kaya pinagsasabihan ka ng mami mo na huwag gumala para hindi ka mapahamak. Paano naman ako gagala? Hindi niya ako binigyan ng pera. Kaya hindi ako makakabili ng gusto ko.
Umuwi na ba ang anak nating pulis ha, Desia? Nagpapahinga ba siya sa kanyang kwarto? Wala pa siya. Alam ko na yan. Kung bakit mo tinatanong ang anak natin na si Rone, hingi ka na naman ng pera sa kanya, no? Alam mo na pala ang kailangan ko sa ating anak. Parang ayaw mo yata nahihinga ko ng pera sa kanya eh. Ay, nako, Pasyo. Mahiya ka naman sa anak natin. Alam mo, siyang sumusuporta sa pamumuhay natin. Pati bisyo mo, ay siya pa rin ang hihingan mo. Ay, maawa ka naman sa kanya. Ang dami po pang sinasabi dyan. Hindi naman malaking halaga ang hihingin ko sa kanya kundi 200 lang. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo, Pasyo. Wala kang naitutulong sa anak natin. Puno perwisyo ang ginagawa mo. Hindi naman. Minsan-minsan lang akong humihinga sa kanya Dahil nakakahiya naman sa mga kainuman ko kung wala man lang akong maiambag kung iinom kami. Hoy, Pasyo, tumigil ka na sa kakainom mo ng alak, ha? Baka magkasakit ka at ma-ospital ka pa. Siguradong sasakit ang ulo ni Rene sa gastos pag na-hospital ka. Ano ka ba, Desia? Napunta agad sa pagpapa-ospital ang sinasabi mo. Hindi mangyayari yan dahil kunti-kunti lang ang iniinom namin para lang sa mahimbing na pagtulog. Bakit mo ba ako pinuntahan dito sa campus? Buti na lang at nakapasok ka dito. Oo naman. Gumawa ako ng paraan. Tingnan mo, may ID ako. Swerte ko dahil hindi na sinita ng gwardyang ID ko kaya nagkalusot ako. Ano bang kailangan mo? Di ba sinabi ko sa'yo na huwag mo nang istorbohin ang pag-aaral ko dahil ayaw ko pang magkaroon ng nobyo? Ewan ko ba? Hindi ko kasi mapigilan ng nararamdaman ko, Carmina. Kaya huwag mo sana akong pagbawalan na makausap ka. Alam mo naman na nag-aaral pa ako at nasa kolehiyo pa ako Matagal pa bago ako matapos. Kaya hindi pwede na istorbohin mo ko. Hindi ka naman maiistorbo Dahil pag wala kang klase, saka kita kakausapin. Gusto lang kitang gawing inspirasyon. Ang dami pang mga dalaga dyan na pwede mong ligawan Huwag na lang ako. Dahil sa pag nalaman ng mami ko, patitigilin niya ako sa pag-aaral. Pag nalaman ng mami ko, baka isumbong pa ako sa daddy ko na nagpapaligaw na ako. Sino naman ang susumbong sa mami mo? Dito naman sa campus kita pinupuntahan dahil bawal sa bahay ninyo. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon para patunayan ko sa'yo na tapat ako sa pagmamahal ko. Maniwala ka naman sa akin, Carmina. Mahal na mahal kita. Bes, bakit kanyang isura mo? May umaway ba sa'yo? Sana hinayaan mo na lang. Hindi, Bes, kundi dun sa klase ko. Binigyan ba kami ng short quiz tungkol sa aralin na itinuro kahapon? Kaya lang, kunti ang nakuha kong score Dahil hindi ako nakinig masyado sa itinuturo ng professor ko. Yan lang pala ang dahilan kung bakit ang haba ng nguso mo. Hindi bali. Bumawi ka na lang sa susunod. Makinig ka sa itinuturo nila. Tama ka, friend. Buwan kasi. Tinamad lang ako kahapon Dahil hindi tayo magkaklase sa subject na yun. Kaya dapat, sa susunod na semester, ay kailangan magkaklase na tayo sa lahat ng subject.
O sige na, huwag ka nang magmaktol dyan. Dahil wala ka nang magagawa, kundi mag-aral kang mabuti para makapasa ka sa subject na yon. Ano pa nga bang gagawin ko? Kundi mag-aral na mabuti. Dahil sa pag-aaral natin dito, makikinabang ako pag nakatapos ako. Oo, tama. Tama yan. Huwag mo nang isipin ang nangyaring yan. Halika muna sa kantina at magmerienda na tayo. Ay nako, salamat Bisa kung ililibre mo ako. Dahil gutom na ako eh. Di kasi ako nag-almusal. Dahil wala kaming ulam eh. Kaya halika na. Carmina, iha. Oh, kumusta naman ang pag-aaral mo? May subject bang mahirap, ha? Wala po naman, Mami. Dahil lagi po akong handa pag may quiz kami at lalong-lalo na sa exams. Mabuti naman kung ganyan ang ginagawa mo dahil nasa abroad ang iyong daddy para mabigyan tayo ng maginhawang buhay at makapag-aral ka sa kolehiyo. Oo nga po, Mami. Naaawa rin ako kay Daddy. Nagtitiis na lumayo sa piling natin. Huwag lang tayong magutom. Yan ang isipin mo, anak. Nagsasakripisyo ang daddy mo para umasenso ang buhay natin. Sana pagtuunan mo ng panahon ng iyong pag-aaral, ha, para makatapos ka ng kurso. Opo, Mami. Gusto ko ring makatapos, Mami, para matumbasan ko ang paghihirap ni Daddy sa pagtatrabaho para sa atin. Siyempre naman, iha. Sigurado, matutuwa ang daddy mo pag natapos ka at matutupad din ang pangarap mo sa buhay at hindi ka mahihirapan na maghanap ng trabaho. Opo, Mami. Susundin ko po ang mga bilin ninyo sa akin dahil ang iniisip ninyo ng Daddy ay aking magandang kinabukasan. Rene anak, mabuti at nandyan ka pa sa bahay. May sasabihin sana ako sa iyo. Ano bang sasabihin niyo, Itay? Ano bang kailangan ninyo? May hihingin sana ako sa iyo. Sana bigyan mo ako. Kahit 150 lang dahil may bibilhin ako. Ha? Naku, Itay. Alam ko na kung anong bibili ninyo. Sigurado akong alak yan. Hindi ba? May natural anak. Siyempre, para kunting libangan lang yun eh. Hindi naman ako naglalasig ng gusto. Talaga, Itay? Sana. Gano'n, konti lang. Dahil alam naman niyo, Itay, na hindi pwede. May laging umiinom. Dahil matanda na kayo. Baka dagdagan pa yung nararamdaman ninyong sakit sa katawan. Hayaan mo, hindi ako iinom ng marami. Basta konti lang para masarap ang tulog ko mamayang gabi. Bigay mo na sa akin ng pera na hinihingi ko. Sandali lang ho, Tay. Ito po. Basta ipangako nyo sa akin na kaunti lang yung iinumin ninyo para hindi kayo magkasakit.
sige na. Go na, dalhin ninyo. Go, go. Teka. Mabihira naman yung drive mo na yun, oh. Nagpalagkip lang hindi tinitingnan. Malapitan niya. Hoy! Bakit ka nagpark dyan, ha? Hindi mo ba alam na bawal dito? Lisensya. Sir, pasensya na kayo. Ito kasing kotse. Huminto. Pasensya na. Huwag po ninyo kong huliin. Maganda pala to, ha? Maganda yung driver. Tsaka bata pa. Ano? May lisensya ka ba? Kwan po, sir. Wala po. Ang mami ko meron. Student permit lang. Kaya lang, Oy, hindi ko po dala Mag-traffic ngayon. ka muna! Bay, hindi naman nakikipagkwentuhan ka dyan sa dalaga. Traffic muna! Miss, sumama ka sa akin sa presinto. Doon na tayo mag-usap. Sige na. Ay, Diyos ko, sir. Kaka-stop mo sa traffic. Ikukulong ninyo ko. Huwag po sana. Sige na! Mawag kayo sa akin. Hindi ko na uulitin. Kunwari lang nahuhulihin kita. Sige na. Sundin mo na yung sinasabi ko. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Kumain lang kayo, sir. Para may lakas po kayo na mag-traffic. At salamat. At naintindihan ninyo ako, sir. Okay lang yun. Teka. Pwedeng huwag mo na akong tawagin, sir. Rene na lang. Ikaw, anong pangalan mo? Ako po si Carmina, sir. Ay, Rene pala. Sino bang kasama mo dito sa bahay ninyo? Andito bang daddy at mami mo? Si Daddy nasa abroad. Si Mami, nandito, naliliko. Pero lalabas na yon. At ipapakilala ko siya sa iyo. Meron ba? Ako, baka matagal pa siya. Babalik pa ako sa aking poste. Ikaw ang bahala rin pero salamat uli ha. Akala ko, huhuliin mo na ako talaga kanina dahil hindi alam ng mami ko na inilabas ko yung kotse. Okay lang yun. Basta kung nakadestino doon, walang problema. Kaya lang, mas mabuti kung siguro huwag ka munang lumabas. Baka patagal pa mali yung mami mo. Babalik na lang ako sa ibang araw, ha? I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Salamat Rene at pumayag ka na sumama dito sa bahay namin. Salamat din sa merienda. Nabusog ako Hindi na ako magtatagal. Babalik pa ako sa duty ko. Sige Rene. Andyan na pala si Mami. Lumalapit na dito sa atin. Carmina, anak? Siya ba yung sinasabi mong ipapakilala mo sa akin? Opo Mami. Si Kuya Rene. Kuya Rene, si Mami. Lisa ang pangalan niya. Kumusta ka na, Sargento? Naku, ano ba itong nararamdaman ko? Tila yata tinamaan ako sa kanya. Ano kaya ang mangyayari sa pagkakataong yun? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rene. Dito sa ating dulang. Love
and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.